kagawaran ng Public Works and Highways Davao Region DPWH Davao, ay inaasahan na ganap na gumana sa pamamagitan ng 2028, ang Davao City Bypass Construction Project DCBCP. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pilipinas ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang pangunahing proyekto sa infrastruktura, ang Davao City Bypass Construction Project, na kasama ang isang 2.3 km mountain tunnel, ang pinakamahabang road mountain tunnel sa bansa. Ang tunnel na ito ay isang pangunahing sangkap ng 40.5 km na apat na linya ng bypass road. Sinabi ni Engineer Joselito Reyes, tagapamahala ng proyekto, na ang bypass ay nahahati sa 6 na mga construction packages, bawat isa ay may ibang petsa ng pagsisimula, na nakakaapekto sa kanilang mga oras sa pagkumpleto. Sa kabila nito, ang bawat package ay inaasahang tumagal ng humigit kumulang 3 taon upang makumplito. Sinabi ni Reyes na ang iba't ibang mga schedule ay itulak ang buong pagkumpleto ng buong proyekto hanggang sa malapit ng 2028. Ang mga koponan ng konstruksyon ay malapit na sa pagkumpleto ng Package 1-1, na nagsimula noong December 21, 2020, ang Package 1-2 ay nagsimula noong December 10, 2024, at ang Package 1-3 ay nagsimula noong December 18, 2023, ang Package 2-1 ay nagsimula noong January 24, 2023, na sinusundan ng Package 2-2 noong August 10, 2023, gumagana. Ang pondo ng proyekto ay nagmula sa parehong pang-internasyonal at pambansang mapagkukunan. Ang isang pangunahing tampok ng proyekto ay ang Twin Mountain Tunnel sa ilalim ng Package 1-1, hanggang May 31, 2025. Ang pag-unlad ng konstruksyon para sa segment na ito ay umabot sa halos 60%, habang ang orihinal na target na pagkumpleto para sa mga lagusan ay January 2024, ang binagong deadline ay nakatakda na ngayon para sa May 30, 2026. Samantala, ang mga manggagawa ay kailangan pa ring maghukay ng 117 metro ng southbound tunnel, na may parehong mga dulo na inaasahan na kumonekta sa Hulyo o Agosto sa taong ito. Ang mga tunnels na ito ay inaasahang maging pagpapatakbo ng huli na 2026 o maagang 2027. Tungkol sa kaligtasan, lalo na sa mga lindol, tiniyak ni Engineer Ark Iramito, direktor ng proyekto ng Shimizu Corporation, na ang tunnel ay dinisenyo na may mga pagsasaalang-alang sa seismic, dahil ang mga lagusan ay nasa loob ng isang bundok. Hindi gaanong apektado ng aktibidad ng seismic na antas ng ibabaw at inaasahang gumagalaw ng pantay. Kinumpirma din ni Mito na ang ruta ng tunnel ay maingat na pinag-aralan sa yugto ng disenyo upang maiwasan ang anumang kilalang mga aktibong fault lines. Kapag nakumpleto, ang DCBCP ay tatakbo sa haba ng 45.5 kilometro, na magkokonekta sa Barangay Sir Awan sa Toril, Davao City, sa Barangay JP Laurel sa Panabo City. Ang oras ng paglalakbay sa ruta na ito ay inaasahan na mabawasan mula sa kasalukuyang 1 oras at 11 minuto sa pamamagitan ng Maharlika Highway hanggang sa 49 na minuto lamang. Ang mga pribadong sasakyan ay maaaring gumamit ng bypass road, ngunit ang DPWH ay hindi pa nagpasya kung payagan ang mga bus, truck, at pampublikong mga sasakyan. Kapag ang pagpapatakbo, ang proyekto ay ipagmalaki ang pinakamahabang mga tunnels ng bundok ng bansa, bawat isa ay sumasaklaw sa 2.3 kilometro. Inaasahan ng proyekto na mapahusay ang koneksyon sa rehiyon, mapalakas ang pag-unlad ng ekonomiya, at pagbutihin ang pangkalahatang kalidad ng buhay para sa mga residente sa Davao City at mga nakapalibot na lugar.
Samantala, inilahad ng Aboitiz Infracapital, AIC, ang paunang yugto ng bagong plano sa infrastruktura para sa Lagindingan International Airport sa panahon ng ika-2 regular na pagpupulong ng Customs Industry Consultative and Advisory Council, CICAC, ng Port of Cagayan de Oro, na ginanap noong ika-28 ng Mayo taong 2025, sa Limcat Caylux Hotel. Kasama sa mga iminungkahing pag-upgrade ang pagdaragdag ng isang passenger boarding bridge, PBB, mga pagpapahusay sa fasad ng terminal ng gusali, at pinabuting daloy ng trapiko papunta at mula sa terminal. Nagbigay din ng AIC ng mga update sa kasalukuyang mga pag-unlad sa paliparan, kasunod ng opisyal na pagkuha ng maintenance and operations noong April 26. Nauna nang inilabas ng AIC ang mga plano sa pag-unlad nito para sa Lagindingan International Airport, na nagsisimula sa pagkukumpuni at pagpapalawak ng gusali ng terminal ng pasahero sa ilalim ng Phase 1 upang mapaunlakan hanggang sa 3.9 milyong mga pasahero taon-taon. Ang Phase 2 ay higit na mapalakas ang kapasidad ng paliparan sa 6.3 milyong mga pasahero, na nagtatampok ng pagtatayo ng karagdagang infrastruktura, pag-install ng mga boarding bridges, at pagpapahusay ng mga komersyal na pasilidad upang mapagbuti ang pangkalahatang karanasan sa pasahero. Ang Lagindingan Airport ay nasa ranggo bilang pang-6th busiest sa bansa at ang pangalawang busiest sa Mindanao, na naglalaro ng isang pangunahing papel sa koneksyon sa rehiyon at paglago ng ekonomiya. Susunod sa radar ng AIC ay ang Bohol Panglao International Airport, na ang kumpanya ay nakatakdang sakupin ng June. Ang kasalukuyang kapasidad nito ng 2 milyong mga pasahero taon-taon ay inaasahang tumaas sa 3.9 milyon sa 2030. Ito ay bahagi ng isang hiwalay na 4.53 na bilyong piso, 30 taong konsesyon na iginawad sa AIC noong nakaraang taon.